Oh, welcome back. Oh, nandiyan na ba kayo? Ready na? Pasalamat in advance ako sa inyo dahil pinapahiram nyo ako sa time ninyo na makinig sa akin at siguro ay konting inspirational sa inyo or motivational din. Kapwa ko Pinoy muna tayo, 'di ba? Sa Pilipinas muna. Eh, kung gusto natin din magsimula sa bahay, ayun, pwede rin. Dahil minsan pag nawalan tayo ng focus sa mga tungkulin natin sa bahay. Tapos ang dami na nating iniisip sa labas ng bahay, di ba? Eh, Siyempre yung sa akin, ano yan, yung parang contribution ko. Ito yung pamboses ng lahat ng mga Pinoy. So, contribution ko yan sa inyo. At eh, nag-i-inspire ako ng yung mga pananalita para mapangat natin yung bayan natin, di ba? Mga kapwa nating mga Pinoy, mahirap man at mayaman, eh, may sakit man o wala, o may disability ba o wala, included na yan lahat. Magsimula tayo sa bahay, yung natin, mental lab natin. Yung office natin dito, yung pagdidisiplina, di ba? So, itong University ko, para sa inyo lahat to. At syempre, para sa akin din, sa aking pamilya. Last natin nga pala, yung topic natin, yung di ba, yung contribution at yung focus. Yung promise ko, syempre, ko yan keep ko yung promise ko sa inyo. At yung sneak peek na honesty, di ba? Eh, kung maging tayo, maging honest tayo, kung maging honest ako sa inyo, siyempre, yung sinabi ko na pag, siyempre, na ka na yung dami mo ng experience, ang dami ko ng experience at parang napupuno na yung cup mo, di ba? Yung cup, yung experience mo tapos gusto mo nang mag-level up or mo, nawalan ako ng focus bigla sa cellphone. Eh, Gusto mong bigyan pa ng yung parang place sa cup mo. Gusto mo pang may ilagay diyan. Kaso puno di ba? Kailangan mo ni empty i-empty muna or half empty mo muna tapos lagyan mo ng ibang mga knowledge or experience, di ba? So yun yung So yung itong experience ko, parang siyempre story ko na rin to dahil lahat tayo may iba-ibang story. Walang story na magkaparehas. So, dito tayo magsimula sa ating story. At yung honesty, yung pagkatotoo, di ba? Yung virtues na yan, yan, connected yan sa, di ba? Sa truth, yung katotohanan. So, magsimula tayo muna dyan sa pagkakatotoo sa sarili, yung self-truth, yung honest ka sa sarili mo, di ba? Maano yan, yung parang yan abstract, yung advanced yan, thinking. Dahil paano natin ipa-practice yan, di ba? Yung tanong na paano natin ipa-practice yan para ma-master natin. Hindi lang basta-basta yan, ano yan, may kailangan lahat.
lahat ng bagay kailangan ng oras, 'di ba? Yung sinabi kong yung oras ay buhay kaya enjoy every seconds tapos gamitin natin ng wasto. Bago ako mag-continue nga pala, bago ko makalimutan din, shoutout po lahat dyan sa kapamilyahan ko, mga relatives. At siyempre, unang-una sa asawa ko't anak. Mag-ano kayo, teamwork kayo dyan. Lagi nandyan kayo sa school, alam ko. At shout out din ako dyan, sa mga classmates ko dyan sa Payag, sa, sa cottage, yan sa tinatawag kong classroom. Mag-behave kayo dyan ha. Ano lang kayo dyan, tulungan kayo dyan. Alam kong ano, magaling kayong mag-ano dyan, bigay responsibilidad sa mga anak ninyo. Binabantayan natin yung mga anak natin dahil mahal natin sila. Yung suporta natin ay walang katumbas yan sa pera. Ano yung, hindi nabibili yan. At nafe-feel din natin ng mga anak natin at ano sila, love sila. Tapos yung mga pagdidisiplina natin sa kanila, yung pagbibigay, ano, yung halaga talaga, give value. Tsaka bigyan natin ng mga konting mga rewards diyan. Tandaan natin, wag yung ano, wag yung sobra, yung spoiling. Hindi natin i-spoil natin yung mga anak natin dahil napoprogram kasi yan sa yung mini mental lab nila. Ano yan, maraming activities yung brain nila. Kaya gusto nila talagang ano yung parang excited diyan sila matuto ng mga daming bagay. Ano yan, advance yung ano nila, thinking, mga bata. Kaya kaya tayo ano, nai-stress, 'di ba? Kung hindi naman natin ma-control yung stress natin, yung sarili natin. So, naapektuhan yung bata, parang lumalabas dun, parang nagagalit ka, naiinis. So, magsimula dapat yan sa ano, sarili natin, yung ano, yung pagdidisiplina, pagkokontrol sa ano, mga emosyon natin. Emotional yan eh. Pag hindi mo na control yung emotional mo, baliktad yan eh. Binabaliktad yan ng ano eh. Yan ang nag-control sa'yo, yung mga emosyon mo, yung mga damdamin mo, pakiramdam, kalooban, di ba? So, diyan ano, siyempre ano, yung inspirational lang naman 'to. Ako, sabay ako as I'm sharing to you itong university, the lab, sumasabay din ako na matutunan yung sinasabi ko, 'di ba? Hindi lang yung sasabihin ko lang tapos yun, hindi ko pala alam yun. Siyempre, napraktisan ko na rin yan. Pinapraktisan ko, pinapatatag ko yung mga sinasabi ko, siyempre. Para ba, so, yun, yung honesty, di ba? Yung bigay mo yung totoong dinadamdam mo, yung totoong iniisip mo, yung originality. Yan talaga nagsisimula yung ugat. So, para sa akin ano yun, nakakatuwang ano, yung parang ano lang yun, parang stress release. Yung minsan ay may konting tawa, yung tinatawanan niya. Hindi naman ako tumatawa. So, yung maka-relate lang, yung naka-relate lang. So, at yung mga turuan natin, dapat yung mga anak din natin diyan sa ano, yung honesty, di ba? Hindi lang para sa atin. Magsimula sa atin, mag-honest tayo sa sarili. Siyempre may ano yan, yung may mga levels yan eh, may mga grades din yung ano eh, yung
yung mga pagka-honesty natin, ang mga levels. So, anuhin natin, explore natin yung ano, yung sarili muna natin at eh, paano tayo nagfa-function sa ano, araw-araw nating mga tungkulin at mga emosyon natin. Ano yun, alamin muna natin yung ano, sarili natin. Number one, ano yan? Parang, sino? Sino ako? Sino ba talaga ako sa mundo ito? Ano yung purpose ko? Ngayon ay may anak na ako. Pero yung pangarap ko noon parang ngayon naging hanggang dito lang, hindi lang. Yung mga ganyang question, di ba? Kasi yung ano mindset ko next level na eh. Tapos ang dami ng ano, ang dami ko ng parang maraming mga knowledge na gustong pumasok. Yung nag-open yung mga pintuan, yung mga pintuan na sirado noon. Ngayon nagbubukas na dahil sa yung pag na open-minded ka na ba, yung parang na next level mind, nag-evolve ka na. Kasi may sinasabing ano yung sa mga motivationals na naririnig ko. Either you evolve or you expired. Ano yan eh. Kailangan mag-evolve tayo. Yung open-minded tayo sa mga oportunidad. Yung mga negatibo na mga bagay na naisip natin, yung mga ano tayo, yung marami pa rin sa atin eh. Generally speaking ko na lang. Marami pa rin sa atin na ano, yung parang nasa ano pa, nasa past pa tayo. Nag-iisip pa tayo. Yung mga nangyari na binabalik natin, kinikwento natin. Tapos yung mga tradisyon natin, yung mga kasabihan, yung mga ganyan. Siyempre, ano yan, yung kung ganyan yung topic natin, okay lang, story-story. Pero huwag nating iano yung parang sabihin na hanggang dyan lang tayo. Mag-evolve tayo. Yung baguhin natin. So, yung mga ganyan, yung nasanay tayo na gawin ng ganyan, yung mga lola at lolo natin, yung mga ancestor na ganyan, hindi ibig sabihin na nag-evolve nga tayo, kaya nga tayo meron ng ano eh, meron na yung mga sasakyan, halimbawa sasakyan, mga damit at itong mga gadgets natin, nag-evolve tayo eh. Mga yung brain natin natututo. Eh, ginawa nating ano, yung ginawa nating fuel, yung gasolina, yung tubil, yung past natin, yung mga ganyan. Ay, yung nga pala, no, yung mga mali natin noon, yung mga mali ng mga scientists at saka yung mga inventors, ginagamit nilang fuel. Oo nga eh. Diyan sa mga kamalian nila, sila natuto. Diyan tayo natututo sa mga kamalian natin. Pero huwag natin balik-balikan at para bang naging ano yung fear, parang natatakot mong balikan dahil kasi ganito nangyari noon, yung ginawa kong oo, kung ginawa mo, wag mo yung gawan mo ng bagong paraan, di ba? Kaya open-minded. So, bago ako maligaw sa landas ng mga sinasabi ko, ano muna tayo, yung coffee muna, break, huminga. Pero naman may advice ako sa inyo, yung box breathing. Huminga kayo, pigilan, exhale, labas. Tapos pigilan uli, hinga uli. Yung ano yan eh, yung tinatawag box breathing. Purpose kasi niyan eh, yung para sa akin lang yung purpose niyan, yung pag huminga ka ng hangin, fresh air, ipapasok mo yun sa ano, sa loob mo dahil kailangan natin, yung dugo natin kailangan ng air yan eh, yung oxygen. I-ano mo na, ano mo yung process ng oxygen doon, kaya pinipigilan mo, di ba? Tapos maya yung carbon dioxide.
yung gano'n. Mga 3 beses ganyan puwede na. Para sa ating mga ano, para sa ating mga, adults, mga malalaking tao. Puwede rin sa mga teenager, mga kabataan diyan kung gusto nila. So, advice ko 'yan, maganda 'yan. 'Pag na-stress kayo lalo na 'pag nasa i-stress tayo, ang dami nating ano, iniisip or ginagawa. Tigil muna, bigyan yung sarili niyo ng ano, break. Give yourself a break, will ya? Yung mga Amerikano pa. O yun, uminom ng tubig. Yan. Ano yan, healthy yan. Mental health din yan eh. Self-awareness. So, bumalik tayo sa ano, sa ano natin pagka-honesty, yung pagkakatotoo sa sarili. While nagsasalita ako, magmumultitask ako, dual task. Titignan ko yung ano laundry ko, nilalaban ko. Uy, okay pa, okay pa. Meron pang meron pang 30 minutes. Ay, wait muna. Anuhin ko muna yung ano, empty ko muna yung bucket. Empty the bucket. Kasi may ano eh, may leak yung ano eh, yung ano dito, yung daanan ng tubig. Yung sa ano, Stone Age na kasi itong ano, hindi pa na-renovate ng amo ko. So, parang bumabalik ako sa ano pa, kapanahunan ni Jerry. Maliit pa. Okay, bumalik tayo sa office natin. Yun. Mm, 'Di ba? Okay na. Honest tayo sa sarili, 'di ba? Yung sabi natin, dahil para bang malaking benefits yun eh pag ano, pag hindi ka masyadong nagsisinungaling sa sarili mo. Parang ina-admit mo yung mga ano, yung pagka original mo na ano, identity, character o ano ba yan. Sorry sa mga galaw ko dahil ano to, yung parang mga input ko to, yung tubig at kape. Pero nakadalawang ano na ako, coffee, so tubig muna. Cheers tayo dyan. Mag-hydrate kayo dyan bago kayo ma-dehydrated, di ba? Ano lang, yung common sense. And, yun yung advice ko sa inyo. Inspire natin. Mga lahat dyan ng nakikinig. Saan man kayo dyan sa mundo. Yung honesty. Pagkatotoo sa sarili. Parang ano din yan eh. Parang naano nyo yung nakaka-stress release, relief din yan eh. Release. Pwede ka uling maglagay ng mga, yung sinabi kong cup, empty ba? Yun, yung example, magandang example, empty the bucket. Empty bucket list. Ano yan eh, movie yun eh, maganda yun. Eh, i- gusto mong ano, magbigay lugar dyan sa bucket mo or sa cup mo, empty mo, di ba? Prioritize mo yung ano, yung mga ano mo, yung mga kailangan mo talagang matutunan or mapabago, di ba? Evolve. Gusto mong ma-develop yung ibang mga bagay. So, magsimula yan sa katotohanan, yung sa sarili mo. The truth will set you free, sinasabi. Okay. Itong ano, nag-alarm na. Okay. All right. Alarm off.
yun sa tubig yun, eh, para hindi ko makalimutan hindi mag-ano diyan yung parang, magbaha sa toilet, sa CR. So hanggang diyan muna tayo about honesty, 10 minutes na lang or 15 minutes na lang sa ano ko, sa plano ko. Actually yung honesty ano, eh, yung ano, yung wala akong sinabi na ano, yung pangalawang words na ano natin, topic natin ngayon. Ano yun, eh, yung pangalawang ano ko, yung integridad. Sa Spanish pa, integridad. So, yan yung pag-uusapan natin. Inano ko yan, ginugol ko yan eh, yung mga kahulugan ng mga ganyan. Ginugol ko yan eh, bago ko sabihin. Para, siyempre, ready ako sa, ano, yung top, ano, yung mga story ko or experience. Mga, ano. So, integridad na tayo. Bago kasi minsan eh, para lumakas yung loob ko, confident ko, eh, inaano ko muna, sinasabi ko na minsan eh pag nawalan ako ng ano, yung parang nagfe-freeze, yung brain mo nagfe-freeze, yung parang stop na ano ka, nacho-choke ka sa ano, sa siguro sa ang dami kasing iniisip ng brain, di ba? Nabing ano yan eh, maraming mga connectivity yan eh sa loob. So yung ano, umano ko bumabalik ako sa ano mental health ko syempre tapos sinasabi ko nga pala, ano ba yung previous kanina, yung sinabi ko, yun. Honesty, di ba? Synonym. Tapos yung ano, pag hindi ako sigurado, pupunta muna ako sa Google. Yan, Google ko yan. Ano ba yung mga words na yun? Tapos yung, yan, minsan, Bible verse, sinasabi ko dahil ano eh, nagpapalakas loob yung mga ano, di ba? Yung pananalita, yung mga words ng Panginoon natin. So ito, meron akong ano sa inyo, yung gusto lang makinig, di ba? Second ano to eh, Corinthians 8, 21. So ito, ibabasahin ko na lang sa English. So, for we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of man. Okay? May dalawa yan eh. Kinuha ko lang yung, pinik ko lang yung pinili. Ito namang Second Timothy 2:15. Yan. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Oh, diba? Yung integridad, oh. Wastuhan daw to sa ano, sa synonym, kabuuan. Yan, honesty. Nandiyan din yan, synonym din pala yung honesty sa integridad. Um, na ano yan eh, yung parang, teka lang, sasabihin ko sa inyo, in-off ko muna yung ano, yung cellphone ko para hindi masyadong magalar. So, kasi itong integridad, yung honesty natin, ano, kailangan natin yan protektahan eh. Para lang sa nakakaapekto din yan sa ano, sa mental health natin. Kaya yung integridad natin sa sarili, yung honesty natin, protektahan natin yung katotohanan dito sa loob natin. Dahil parang ano yan, eh, yung pinoprotektahan mo na rin yung inner peace mo, di ba? So pag siyempre mga tao gustong sumira sa integridad mo, sa inner peace mo, merong mga tao uh, marami pa diyan sa buong mundo 'yan. Kasi once na hindi mo alam yung ano mo, yung hindi mo nire-respeto diyan, respeto yung sarili mo, yung integridad mo, yung inner peace mo. Alam mo yung ano yun, yung parang power natin yan eh.
'Pag hindi mo inano 'yan, nagdi-distract yung mga tao, madali kang maapektuhan. Kaya nai-stress ka, nafu-frustrate ka, yung nagiging emotional ka, nagiging 'yan, lahat-lahat na 'yan, yung mga iba-ibang bagay, 'di ba? Yung kahit maliliit na bagay naano ka, naapektuhan yung mental lab mo, yung office mo dito na yung box mo dito na yung yung box natin na-prioritize natin na protektahan, yung inner peace natin. Naapektuhan 'yan. Kaya dali tayong yung magalit, sumigaw or mga ganyan dahil ano tayo, kulang tayo sa self-respect, sa pagrerespeto sa sarili natin. Tapos yung integridad na 'yan, yung mga prinsipyo natin, yung, siyempre yung para sa atin lang, 'di ba? Yung minsan nga, gusto mong yung gusto mo lang tahimik, gusto mo lang tahimik lang talaga, walang ingay, walang ganyan. Maraming tao rin ganyan na yung parang gusto yung yung parang mga introvert, sinasabing introverts daw, yung sa loob, yung tahimik daw yan sila, maraming iniisip, ganyan. Nabasa ko na rin yan konti, hindi ko po naman na-explore lahat ng mga yan. Tapos yung extrovert yung mga yung nag-express, extro, di ba? Pinapalabas nila yung mga nila, ganyan, pinapakita nila yung gano'n. Siyempre ako, nasa gitna ako dahil pinili ko 'yan, yung puwede akong maging introvert na nag-iisa, kaya kong mag-isa. Puwede rin akong extrovert na project nagse-share, nagbibigay 'di ba, contribution, for example. So, ambivert daw tawag diyan, ambivert, hmm, balancer 'yan, eh. So pinili ko 'yan, ako ang pumili niyan. So, honest din ako sa sarili ko na puwede pala akong kaya ko 'to. Honest ako, kaya ko 'to. Alam ko kaya ko 'to. Naniniwala ako sa sarili ko. May respeto ako sa sarili ko. So 'yan yung ini-encourage ko kayong alamin muna natin yung natin, sarili natin, 'di ba? So yung integridad natin, protektahan natin para para bang 'yan, parang energy 'yan, yung compounding. Palakas ng palakas 'yan while yung kung successful yung mo, protection mo, 'di ba? Yung nagpe-prevent ka rin na para hindi ma-distract ako sa mga focus ko, tapos yung integridad ko, prevent ko muna o magpalayo muna ako, distance muna ako diyan sa grupong 'yan or sa cellphone or sa mga stress na bagay, 'di ba? Yung mga mahirap na bagay, yung mga gano'n. So ano 'yan, prevention 'yan, yung parang prevent kang dumating diyan sa sitwasyon na 'yan. So, integridad natin, yung protektahan natin yung integridad natin, 'di ba? Integrity. So kaya 'pag sa mga workplace pa, 'di ba, madali kang ma-stress, mga gano'n dahil maraming sa'yo, nag-uutos. Hindi lang, nawawalan ka ng focus sa sa mga ginagawa mo, gagawin po lang ng gano'n tapos bigla mo lang nakalimutan yung pasyente mo, 'di ba? Dahil nawala yung yung integrity mo, yung parang naapektuhan niya yung integrity mo, yung focus mo rin, eh, tsaka yung mga ganyan. So, maging matatag tayo diyan, yung katotohanan natin sa sarili natin. So, paano ko pa ba yan i-explain sa inyo, marami pa yan. Dahil, 'pag marami na yung mga iniisip natin, siyempre yung ina-advice ko sa inyo, yung derivational, 'di ba? Itong diversity natin. Umano tayo, bigyan natin yung sarili natin ng break. Bumalik tayo sa natin, yung foundation natin, yung ugat natin, mental lab, yung box natin dito. Yan, yan. Okay, peace and order, di ba? Parang tayo ang judge dyan, eh. Peace and order, yan. Kayo, makinig kayo sa ko.
mga commands ko, 'di ba? So, diyan nagsimula. Ito nga pala yung ano ko ngayon sinulat. Yung sinabi ko sa inyo, sulat muna natin yung to-do list. 'Pag nakalimutan natin, bumalik tayo diyan. So, yun. Tapos sa ano, mga natapos mo na yung mga tungkulin mo at saka feel mo na a sense of pride ba. Hmm, magaling, galing ng ano ko. Bigyan mo ng ano, bigyan mo ng rose yung sinasabi. Bigyan mo ng rose yung sarili mo, bigyan mo ng gift, reward yung sarili mo na ano. Dahil ano, nakakaano din yan sa mental natin, mental health natin. Kakabigay ng ano, lakas. Sa ano, included na yan sa mga lahat. Yung, siyempre, tulungan na, i-share natin yan sa iba, yung ano pa, under development pa. Ah, yung mga underdog mentality pa, yung parang student mentality. Ako, palagi akong underdog mentality, tsaka student mentality dahil yung umaakyat pa ba ako, yung sinasabi sa mga motivational din, yung I'm not the man on the top of the hill. I am the man or the wolf climbing the hill. I'm still trying. I'm still trying to reach. 'Di ba? Yung ganyan mga mentalidad, ganyan. Hindi ka ano, huwag kang mindset mo, palakasan mo yung mindset mo na kaya ko 'to. Paniwalaan mo yung sarili mo. Tsaka magbigay halaga. Bigyan mong value yung sarili mo at ibigay mo rin sa iba yung value, 'di ba? Palakas din yan ng ibang tao. Kaya ako lumalakas habang nagbibigay ako ng lakas sa inyo. Lumalakas din ako eh. Nag-e-evolve din ako. Kaya importante yan. So mga kapatid, mga higala, yan sa lahat mga shoutout ko rin pala yung mga teacher dyan sa mga anak natin. Nak- Galingan nyo yung pagturo dahil dyan talaga yan dyan nakaka-benefits yan. Siyempre, hindi naman kayo talaga total alam ko na hindi kayo ang responsibilidad na parang parents eh. Iba yung yung pag-teach ninyo. May responsibilidad din kayo na magbantay sa mga anak namin. Sa pagturo ninyo, sa pagsabi ninyo, yung mga ganyan din, yung mga ano yan eh. Yung mga, siyempre maraming mga bata din na makulit, di ba? Normal din yan sa mga bata. Paano natin turuan na hindi sila uling makulit, lalong pumulit, di ba? So, proud ako sa inyo na sinusubukan nyo talaga. Subukan natin, hindi tayo mag-give up. Tapos, siyempre, yan, teamwork yan eh, sa parents, sa ating mga magulang at sa teacher. Communication yan din eh. Ano ba yung mako-contribute ko para hindi makulit yung anak ko or hindi nagbubuli. Yung mga bully sa mga batang ganyan, importante din yan eh. Yung parang pigilan natin yung pagbubuli dahil mental health ng bata, madaling malungkot yung bata. Tapos yung self-confidence nila ba, yung nada-down, yung parang inapakan mo yung integridad nila. Meron din yan silang integridad, pero hindi pa nila alam yan. So tayo mga magulang, mga teacher, tayo yung magbigay ng yung turo sa kanila. So magtulungan tayo. Dahil sila pa rin, sila dapat ang priority dahil silang naghahawak ng 'di ba? Future natin. So yan na yung finalizing ko, mga mahal kong Pinoy, mga tao diyan, hindi lang Pinoy. Siyempre, magsimula tayo diyan sa natin, bayan natin dahil marami marami pang nakakaawa sa atin eh. Minsan
Napapaiyak din ako eh. Minsan pag nakikita ko yung ano, naiisip ko. Ah, I hope one day na ano, magkaisa na lang tayo. Tulungan tayo, tayong mga Pinoy. Sinasabi ni Duterte. Tulungan tayong mga politiko diyan, huwag tayong mag-hunting-hunting sa mga tao, yung mga ganyan, imbis na ipaangat natin, suportahan natin yung mga leader natin na magaling mag-ano, mag-lead sa mga tao. Mag-aano ka na mag-aano ka na ng torpedo diyan eh. Mm, mo yan, paalisin natin yan sa listahan yung mga ganyan. Hindi ganyan dapat. Ano natin, pangatin natin yung ano natin, kapwa Pinoy natin. Huwag tayo dyan sa mga ano, yung mga krimen at saka mga ano, thou shall not kill, di ba? So, thou shall not steal din. So, yan. Magandang i-include sa ano natin yan, sa daily natin yan. Mahal ko pa rin yung mga ano, magmahalan tayo sa isa't isa, sa sarili natin. Yun. Sarap yun. Nakikinig yung Panginoon natin. Parang sumasaya siya. Diba? Nagbibigay ng mga mas marami pang blessings. Ang dami na nga blessings dyan eh. Hindi na lang natin nakikita yung iba. Kasi hindi tayo naniniwala sa mga blessings eh. Karamihan. Pero ako, lahat ito, blessings. Thank you, Lord. Ito, vibrate kayo palagi ha. Wala munang sneak peek. Ano na yung dalawang ano, ako na lang bahala. Ako din ang kawawa. Vibrate Love, Peace and Understanding. Ito si University at yung laundry ko hindi pa tapos. Magano tayo, vibrate tayo ng love, peace and understanding. Okay, mga ano dyan, shout out last to all my motivators. Pinakamalaking motivator ko, Panginoon natin eh. So, siyempre, yung mga books, yung mga ano dyan sa YouTube, lahat na yan sa kapamilya. Shoutout ko yung mga gustong umano sumuporta din sa akin. Yan, lahat included, all inclusive. So, bumalik tayo sa mental love natin at pangatin natin mga Pinoy, mga anak natin. Peace.